Ang nakaraan, tuluyan ng nasawi ang matandang manggagamot na di na napigilan pa ang kanilang paglusob sa may kinakatakutang baryo ng El Diablo. Nasa may kalagitnaan ng pagpataw ng kamatayan sa may ginang na si Aling Lourdes ay lumitaw ang magiting na grupo ni Rodolfo at kanilang sinalakay ang nabiglang baryo ng Mangkukulam. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumaliktad ang kanilang sitwasyon. Unti-unti silang nagagapi ng mga mababalasik na mga nilalang. Nasa kabutihang palad ay isang panibagong grupo ang biglang sumugod. At ito ang grupo na hiningan ng tulong ng unang namayapang baguhang Mangkukulam na siyang makakaagapay ng grupo ni Rodolfo upang kanilang mapuksa ang kasamaan ng matandang Mangkukulam. At dito sa kauna-unahang pagkakataon ay tubibok ang puso ni Rodolfo. Nang kanyang masilayan ang isang binibining kaisa ng mga bagong grupo sumusugod upang labanan ang kampon ng kadiliman. Subalit isang bagong nilalang ang biglang lumitaw. Nasa dako pa roon, isang anino ang dumating na may napakabigat na presensyang nag-uumapaw ang kalooban sa paghihiganti. Pagnanais na singilin sa napakabigat na kasalanan ang kanyang pakay. Lumalakad itong dahan-dahan sa kabuong lakas na sumigaw. Magbabayad kayong lahat! At sabay-sabay na napalingon ang lahat at nagimbal. Hawak ang kanyang kumikinang na aserong kamao. Saka sinalubong ito ng ilang kumpol ng mga aswang na lakaw. Ngunit, Ay, ganon! Aartihan nyo ko! Wala! buong bagsik, buong lakas na ilang malalakas na pagsuntok ang pinakawalan nito bilang pagpapakilala. Dahilan upang magsitalsikan ang mga sumalubong na nilalang at gumulong-gulong ang mga ito papalayo. Na hindi ito nakaila kina Rodolfo kung sino nga ba ang bagong dating. Na napangiti naman sina Badong at Kikay at napapatili. Ay! Marcy Bessie Bells! Pwede pa ipakinggang Kels! Nagbalik ka! Mulis ka dyan! Mulis ka dyan, sabi! Kulit-kulit mo! Ay! Pakinggang Bells! Dali! Dito tayo! Bilis! Ika ni Badong habang kumikembot-kembot pa sa labis na tuwa habang buong lakas na dumidepensa sa mga nakapalibot na mga nilalang. Ngunit mabilis ang mata ni Bakekang. Nahagip ang nakagapos na si Aling Lourdes. Humahangos ito upang kanyang saklolohan ang kaawa-awang ginang. Nakakaunti na lamang ay lulusog na ito sa may kumukulong likido. Subalit, hinarang ito ng mga mababalasik na nilalang at pinagtulong-tulungan. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Samantala, heto ang matandang Mangkukulam. Itinudla na nito ang hawak na tungkod dahilan upang biglang magbago ang kulay ng mga balintataw ng kanyang mga kampon na si Aling Armida. Ang nakatatandang puno ng mga manananggal ay inutusan ito ng Mangkukulam sa pamamagitan ng kanyang kakayahang palipad hangin at unti-unti wala sa may sariling. Sumusunod ito sa mga pagbulong ng matandang Mangkukulam. Tinungo na nito ang kaawa-awang nakagapos na ginang upang tapusin at madagdagan ang kanyang ibayong lakas na sa pamamagitan nito ay mas madali nitong magagapi ang mga sumalakay na grupo ni Rodolfo. Dahan-dahan, lumalapit na ang babaeng si Armida. Hinablot ang nakaipit na tali
sa may poste. At handa na itong wakasan ang buhay ng walang kalaban-labang si Aling Lourdes. Subalit, umaangil na dumating ang isa sa mga haligi ng baryo ng Kapihak, ang matandang ginang na si Aling Celia. Itigil mo yan. Pakinig ka sa akin. Ate, tama na ang kapaliwang ito. Tumigil ka na. Armida. Ngunit, ngumisi lamang ang nakatatandang puno ng mga manananggal. Wala itong naririnig. Nasa ilalim ito ng napakabigat na itim na mahika ng mangkukulam. Dahan-dahan, ibinababa nito ang kawawang ginang na si Aling Lourdes sa may kumukulong likido. Kung kaya, lumapit pang maigi ang manananggal na si Aling Celia at nakikiusap. Makinig ka, Armida. Makinig ka sa akin. Walang katuturan ang iyong ginagawa. Tumigil ka na. Tama na. Ano pa ba ang nais mo? Kapangyarihan? Bakit? Para saan? Ito ang nais natin. Natatandaan mo ba? Ang ating pangarap? Ang mamuhay ng normal. Kaya itigil mo na ito, ate. Tama na. Pakiusap. At tila epektibo, unti-unting pumaparaw ang nakalukob na itim na mahika sa katauhan ng nakatatandang puno ng mga manananggal. Nakilala ang nasa kanyang harapan at nagwika. Celia. Celia. Celia! Nakangiti ito, nagagalak na muling makita ang isa sa kanyang mga kapatid, kung kaya mahigpit nitong hinawakan ang tali upang kanyang ipanhik ang unti-unti nang nawawalan ng malay dulot ng nalalanghap na usok mula sa may asupre at asido. Ngunit sa kung saan isang bumubulusok na kapiraso ng matulis na kawayan ang biglang tumagos sa may dibdib ng pumapagaspas na si Aling Celia. Ate! Armin! Nagulantang ang nakatatandang puno ng mga manananggal. Gumigewang-gewang paibaba ang napinsalang manananggal patungo sa may kumukulong asupre at asido. Nataranta ang manananggal na si Armida. Hindi nito malaman sino ang kanyang uunahin, ang hawak na lubid o ang bumubulusok sa kumukulong asido na kapatid din nito. Bumabagal ang bawat sandali, tila ipinapanalangin na huminto ang oras. Subalit, pikit mata. Iisa ang pumasok sa kanyang isipan. Sama-sama na lamang silang lulusong sa may kumukulong asido. Ngunit, Tabi dyan! Yeah! hinablot ni Bakekang ang lubid sa kamalakas na hinatak ito papaitaas. Kung kaya, mabilis na kumilos ang nakatatandang puno ng mga manananggal at bumulusok din ito paibaba upang sagipin ang kanyang kapatid. Tagumpay! At matagumpay niya itong nasagip mula sa pagkahulog patungo sa kumukulong likido. Ipinanhik niya ito sa kainihiga sa may ligtas na lugar at galit na galit upang maghiganti sa may kanang kamay ng matandang mangkukulam. At kitang-kita nila ito naghihintay sa may ibaba, nakangiti, tila ng iinsulto habang itinuturo ng mga daliri nito, wari, sumisenyas na lumapit ang mga ito.
mananagot ka. Subalit, mahigpit itong hinablot sa kanyang braso nila Bakekang at Aling Celia. At dumuluhang umiiling ang napinsalang ginang na iilang salita ang namutawi sa may labi nito. Ate, tama na. Huwag. May mas nangangailangan sa iyo. Lola, hinihintay ka na ng iyong apo. Na mas lalong nakaramdam ito ng kirot ang nakatatandang puno ng mga manananggal. Sapagkat saka lamang nito muling nakita ang isa sa pinakamalapit na kapatid nito at sa kanyang harapan pa mismo pinabawian ng buhay ito na may dalang isang napakagandang balita. At unti-unti tuluyan na itong nalagutan ng kanyang huling hininga. Dahil dito, nandilisik ang kanyang mga mata. Naglalawa ang laway na tila tumataas pa ang mga buhok. Galit na nakatingin sa matandang mangkukulam habang hinihimas sa may ulo ang kanang kamay sa matagumpay na pagpatay sa kanyang kapatid. Kung kaya't bumuka ang malapat nitong mga pakpak. Handang-handa na itong sumalakay at maghiganti. Ngunit isang tapik sa kanyang balikat ang nilingon ng matandang ginang. Ang napalayang si Aling Lourdes. Nakangiti habang ibinubuhos ang malapot na langis sa kanyang buong katawan. Nasa isang iglap lamang ay nagbago ito ng kanyang anyo. Pumagaspas ang malalapad nitong pakpak at nahati sa kanyang katawan. At isang napakalakas na pag-angil ang pinakawalan ng dalawang nag-uumapaw sa galit na mga manananggal. Ay, wow! So paano, Aling Lourdes? Ano? Saan ko ipaparada tong malapad mong balakang? Eh kung isabit ko kaya ito sa may puno? Ay, Diyos ko! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nagbalik ako para maging caretaker ng mga malalaking puso na to na may kalahating katawan. Puro kamot naman. Hintayin mo ako. Pagkatapos ko dito. No. Ito talagang si Aling Lourdes. Masyadong maramdamin. Kako, ito na nga itatabi ko na oh. Gusto mo sukatan ko pa ito ng magandang long gown eh. O siya. Hoy, hintayin mo ko dyan ha. Buisit to. Nahahawa talaga ako pag nakikita ko yung mukha mong biyak. Naku, hintayin mo talaga akong bakla ka. Hintayin mo ako. Naku, hintayin mo ako ha. Hintayin mo ako dyan. Ha? Ako? Nye, talaga naman tawagin ko yung sarili ko, no? Ikaw lang naman yung sinisigawan ko dito. Loka-loka. Huwag ka nga alis dyan. Bubuntalin ko talaga yung nguso mo makapal. Sinasabi ko sa'yo. Tsaka lang. Ha? Subalit, nagpamewang lamang ang kanang kamay ng mangkukulam na si Buleklek. At hinihipan pa ang kuko nito, tila ng aasar. Oh, wow! Talaga, Buleklek? Talaga? Kumaganyan ka pa talaga sa harap ko? Hintayin mo ako dyan, no? Oh, teka. Saan ba yung pababa dito? Saan ba yun? Pakalimutan ko bigla. Samantala, matagumpay ng nagapi nila Badong at Kikay ang kanilang mga kalaban at nakikita ang kaibigang si Bakekang na kasalukuyan ng makikipagpambuno kung kaya. Ay, aba! Hindi pwede yan, no? Oy, may si Bakekang! Huwag ka magsisimula nang wala kami! Sandali! At sa dako pa roon, tila nakikipagpaligsahan naman ang binatang si Rodolfo sa pakikipagparamihan ng napapatumbang mga aswang sa may tinatangi nitong magandang dalaga. Nawari, nagpapasikat pa ito sa bawat paggalaw kung papaano nito
walang kahirap-hirap na itinutumba ang kanyang mga kalaban. Na napataas naman ang kilay ng dalaga sa kadumikit ito sa kanyang kasamahan. Kabokyo, sino ho ba yung binatang yun? Kalaban ho ba natin yun? Kanina pa lapit ng lapit po sa akin eh. Kinakabahan ako. At nilingon ito ng matandang kausap na napapangiti. Diba iha? Tanyag ang pamilya niyan at nang binatang iyan. Ang kong tawagin ay ang bayawak. Ang tawak. Bantog ang kwento ng binatang iyan. Hindi mo ba alam yun? Subalit, kibit balikat lamang ang dalaga. Ano po? Tawak ho ba? Mukhang mas bagay sa itsura niya po ang kawatan. Hindi po ako tiwala sa itsura niya. Ganyan ang pakiramdam, iha, kapag malapit ka ng umibig. Diyos ko naman, Kabokyo. Ito lamang po ang pag-ibig na alam ko. Eto. Naheto ang binata. Kumikindat pa habang tumutulis ang kanyang nguso. Ew! May sakit po ba yung taong yan? Sira ulong to, oh. Na hindi pa nakontento ang binata at nagpasiklab pa gamit lamang ang isang kamay ay nakikipaglaban ito sa kanyang mga katunggali at kumakaway pa na may kasamang pagngiti at pagpalipad ng halik sa hangin. Ew! Baliw! Nang biglang sinapok sa bunganga ang binata ng isang aswang. Bumalentong ito at napahiya na humahagalpak ng pagtawa ang dalaga dahil sa kanyang nakita. Bakit? Kaya mo yun? Aray ko! Kung kaya, galit na galit si Rodolfo na bumabangon nang makitang pinagtawanan lamang siya ng sinisintang dalaga. Sira ulo ka, ha? Talagang sinidya mo pa talagang nakatingin siya. Ikaw, ha? Halika dito. Hindi. Teka. Patawad. Hindi ko sinasadya. Teka. Maniwala ka. Akala ko okay lang eh. Hindi na maulit. Oo. Hindi na talaga mauulit yun. Uwi na ako. Ito! Saka muli itong dumingon sa may dalaga at kumindat. Ngunit nandidiring mukha lamang ang itinugon ng dalaga sa may tinuran ng binata. Kunwari ka ba eh. Crush mo ko, ano? Mamaya, syota na kita. Tay, ihanda niyo na po yung 7 baboy at 3 baka natin. Rodolfo, bakit naman? Kasi po, tay, pagtapos nito, mamamanikan na tayo. Gulo mo, usap kami ng tatay ko eh. At nabuhay ang ngiti ng matandang si Lolo Jose dahil sa naririnig sa kanyang apo. At heto naman sila Bakekang, Badong at Kikay. Walang tigil na nilalamog sa may sunod-sunod na pagsuntok sa bunot at kurot ang kaninang nagmamalaking kanang kamay ng mangkukulam. Ikaw kala mo nakalimutan na namin yung atraso mo sa amin? Oo nga, kaya nga paika-ika maglakad yan si Badong eh. Kasi pinatid mo noon, di ba? Aray ko. Teka. Parang pinatid lang naman Aray ko. Ay, sira ulong to. Anong pinatid ka lang dyan? Loka-loka. Sa 3rd floor mo ako pinatid. Bumagsak ako sa may 1st floor. Baliw. Yeah. Oo nga, at ano yun? At ano yung pinagkakalat mo nun sa may pestahan, ha? Kaya hindi kami nakasali. Ano yun, ha? Aray ko. Aray. Teka. Parang binibiro lang naman kayo. Aray ko. Teka. Anong biro-biro? Anong biro-biro pinagsasabi mo? Pinaghahabol kami ng pideya. Dahil sabi mong loka-loka ka, nagtutula kami ng droga. Tikman mo ngayon yung droga sa buong buhay mo. Ito, Aspilet, expired na gamot. Teka. Ayoko na. Ang sakit-sakit na. Aray ko.
Subalit, tumatawa lamang sina Badong at Bakekang dahil dumating na si Kikay kasama ang ipinatawag nilang panghuling atake. At tila yumayanig pa ang lupa sa paglapit ng napakalaki, nangingintab sa itim at namumulang mata na baboy ramo na si Dambo. Oh, kamusta, Bulekle? Naaalala mo ba ako? Teka. Wala naman akong kinalaman doon eh. Pangako. Teka, hindi ko talaga sinasadya. Biro lang naman eh. At ngumingising lumingon-lingon pa ang dambuhalang nilalang sa may grupo nila Bakekang. Oh, narinig niyo yon? Biro lang naman pala daw. Eh kung sabihin ko sa'yo na magbibiro din ako ngayon, kakainin kita ng buong buo. Hindi ako papayag, no? Sandali lang. Sa kakinaladkad ni Bakekang ang mangkukulam at itinaas nila Badong at Kikay ang kilikili ng dambuhalang baboy ramo na si Dambo at buong puwersang iningudngod ang muka ng pangahas na mangkukulam. Ikaw ayan. Singkutin mo. Pag nakatagal ka ng 5 minutes, sige, malaya ka na. Ayan, ubusin mo. Subalit, hindi pa man nagtatagal ng 1 minuto ay sumisigaw na ang mangkukulam. Ayoko na. Patayin niyo na lang ako. Ang baho. Na napataas naman ang kilay ng dambuhalang nilalang. Ay, mabaho daw, Dambo. Payag ganon? Naku, kung ako yan. Ay, oo nga. Naku, Dambo Bells. Papayag ka ba nun, Marcy Hippopotamus? Wag, walang ganun. Kung kaya, binitbit ng dambuhalang nilalang ang mangkukulam. Sa kabuong lakas na pinilipit ito, naglalagutukan ang kanyang mga buto. Dahan-dahan, unti-unti, hanggang ito'y naparalisa. At panghuli ay isinubo ito ng dambuhalang nilalang. Na halos masuka naman sila Bakekang sa kanilang nasasaksihan. Friendship, Dambo. Ketchup, baka kailangan mo. Peace tayo, Subalit, dumighay lamang ang dambuhalang nilalang at tumatawang nagwika. In fairness ha, masarap matulog nito buong araw. Nabusog na naman ang cute size na katawan ko. Ay wow! Cute size pala yan sa lagay na yan, no? Iba ka talaga, Mars. Kaya hirap kaming regaluhan ka ng damit tuwing Pasko. Kaya nga, pasensya ka na nga kung puro kumot at kortina tsaka trapal. Yung regalo namin lagi sa'yo. Ang cute kasi talaga ng sukat mo Para kang Araneta. Iba ka, day. Away! Samantala, eto ngayon ang matandang mangkukulam, kasulukuyang nasa may ere. Bitawan niyo ako. Mga lapastakan. At ikaw, Armida, kung alam ko lamang na magta-traidor ka, ay una pa lamang, pinalatan na sana kita ng buhay. Subalit, biglang sinakbal ito ng galit na manananggal na ang buong katotohanan pala ay una pa lamang ay pakay na nitong paslangin ang matandang mangkukulam, kung kaya nagpapanggap itong kusang loob na sumama. Subalit, nahirapan itong humanap ng tiempo. At ngayon, pagbabayaran mo ang walang kwentang paghahangad mo ng kapangyarihan. Pananamantala sa mahihinang uri ng mga nilalang
magbabayad ka. At sunod-sunod na sinakmal ng mga manananggal sa may ere ang walang kalaban-labang mangkukulam dahil sa kalamang natuklasan ng manananggal ang kahinaan ng mangkukulam sa matataas na lugar na sa buong kasaysayan ay makalipad man ang mga mangkukulam gamit ang kanilang mga walis tulad ng mga nasa may kontinente ng Europa ay isa itong kahinaan ng mga mangkukulam. Ang kawalan ng katayuan sa may kalawakan. At nasasaksihan ito mula sa may ibaba ng mga uring aswang na kampon ng matandang mangkukulam. Kung kaya isa-isang tumatakas ang mga ito na gayon din ang pambihirang grupo na siyang umagapay sa may pangkat nila Rodolfo. Biglang nilukob ng kadiliman ang mga ito at tuluyan ng naglaho. At heto ang binatang si Rodolfo. Ay! Teka! Ay! Sandali lang! Ay! Mr. Maganda! Sandali lang! Sintayin mo ako! Ay! Subalit, bigo itong mahabol ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Napaluhod na ang binata sa labis na kabiguan. Nanlulumo. Grabe naman oh. Minsan na nga lang tumibok yung putyo ko eh. Nabulilyaso pa. Ay, naman yan oh. Nasiyang pagdating naman nila Bakekang at walang tigil na pinagtatawanan ang binata sapagkat Sila pala yun. Che, hindi ko sila feel. Hindi ko sila feel sa may paligid Andito pala yung mahaderang angkan ng mga yon. Ayos Gate crasher. Mga walang paalam. Tsura. Kumislap ang mga mata ng binatang si Rodolfo dahil hindi pala lingid sa kaalaman ni Bakekang kung ano o sino ang mga mahiwagang grupong tumulong sa kanilang pagsalakay upang magapi ang puwersa ng mangkukulam. Seryoso Bakekang? Kilala mo yun, ha? Bakekang, kahit ano, gagawin ko. Ituro mo lang kung saan ko matatagpuan yung babaeng yun. Sige na. At isang nakakalokong ngiti ang itinugon ni Bakekang. Seryoso ka, Rodolfo? Kahit ano? Oo naman. Lalo. Siyempre wholesome tayo Che, anong tingin mo naman sa akin? Grabe ka Bueno, sige, ituturo ko sa'yo kung saan matatagpuan yung babaeng intrimitida na yon. Di naman kagandahan. Kala mo naman kung baka kembot-kembot kanina dito si Ana Lucrecia na yon. Natila isang kampana sa pandinig ng binata ang narinig na pangalan ng kanyang sinisinta sapagkat ito ang panganay sa unang anak sa may angkan ng mga para Santiguar at walang iba kundi Lolo, sino po yung babaeng yun? Aba, Apo, andyan ka pa pala. Akala ko tuluyan mo na akong iniwan eh. Ang tagal kong nagkukwento dito mag-isa. Ang haba ng itinulog mo ba? Lolo naman sino nga po yung babaeng yun? Teka, gusto mo ba talagang malaman kung sino yun? Halika dito, Apo. Ika, tingnan mo yung nasa may kusina. Yung pinakamasarap magluto ng adobong kangkong ng lolo mo. Ayan, siya yun. at nang gilalas ang paslit na si Alejandro sa kanyang nalaman kung sino ang tinutukoy na babae sa kwento ng kanyang lolo, Rodolfo. Wow! Pambihira! Ang galing pala ni Lola! Lola Lucine, ang ganda pa rin ng pangalan niyo po, no? Lolo, paano niyo po siya napangasawa? Naku, Apo, mahabang istorya yan. Sige na po. Ikwento mo na, Lolo. Sige. Teka, tapusin ko lang yung kwento ko ha.
Bali, eto nga. Wala nang nagawa pa si Rodolfo kundi isuot ang isang barong at lumaho sa may patimpalak na ginanap sa isang kapistahan ng kabilang nayon at sumama ito bilang eskorte ni Bakekang na dahil dito nasungkit nila Bakekang ang korona ng gabing iyon at walang pagsidla ng tuwa ang magkakaibigan na tila nanalo sa may paligsahan ng pagandahan na Miss Universe na umiiyak-iyak pa sa kawalang tigil na kumakaway sa lahat. At sa di kalayuan, nahagip ng paningin ni Rodolfo ang isang mayuming muka ng isang dalaga, ang kanyang sinisintang si Ana! Sandali! Pag kang aalis dyan! Tsaka lang! Oy, Bakekang! Sandali! lumukso na ito mula sa may entablado at hinagilap ang nasipat ng kanyang mata na sinisinta. Ngunit muli, nabigo itong makadaupang palad ang kanyang tinatanging dalaga at inakbayan ito ni Mang Carlito habang napapangisi sa kabumulong. Na hindi mapigilan ng binata ang labis na tuwa at mabilis na hinubad nito ang suot na barong sa kakumaripas ng pagtakbo papalayo. Mang Carlito! Pakisabi na lamang po sa aking ama. Mawawala ako ng matagal. Maraming salamat po. Sige po, paalam na po. Subalit, Ay! Sandali! Rodolfo! Wait! Hindi pwede yan, no? Hindi pwedeng hindi mo kami kasama. Sandali! Hintayin mo kami! at napangiti ang binata. Nagpapasalamat na muli sa ikalawang pagkakataon ay makakasama niya sa may panibagong paglalakbay ang kanyang mga kaibigan upang hagilapin ang bantog na kung tawagin ay dahong palay ng silangan, ang natatanging dalaga ng isang angkan ng para Santiguar. Mga kaibigan, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating mga walang kakupas-kupas na kalokohan. Puro na lang kalokohan. Ang hirap niyo naman kasing takutin eh. Sa may bills pa lang, takot na tayo. Saan pa ba tayo dapat matakot, di ba? Ayun, lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng ating nakasubaybay na mga lumang kaibigan at bagong nakakulitan dito po sa ating channel. Asahan niyo po na muli pa po tayo magkikita sa mga panibagong yugto, mga sariwang kwento at sa bagong paparating. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyong lahat. Nais ko din pong pasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa ating channel, lalo na ang ilang aking laging nakakakulitan sa may munti nating GC. May GC daw, no? Ayun, say present na lang po mga Beshi Bells. O siya mga kaibigan, masyado ko na naman kayo inaabala. Naway nakapagbigay kaluwagan at aliw muli ang ating kwento. At asahan niyo po na mas pag-iigihan pa natin hanggang sa mga susunod pa. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button at idamay mo na din pati ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga nagsusulputang orihinal na mga kwento. At ipalato mo na din kaibigan ang pag-click ng like button, di ba? Parang pandagdag sipag din. Unahan ko na. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat. Maraming salamat. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, ang hindi mag-skip ng ads, gumigising sa umaapaw na blessing. Aba, naks, sana all bless. Ako kasi, puro stress. Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Palagi po nating tandaan, stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!